Ang ano 'no, ang China nilaglag si Senadora Amy Marcos 'no. Nakakatawa 'no, kasi nga may binulgar o mayroong binulgar si Amy Marcos na bibirahin ng China ng hypersonic ang Pilipinas. So ano naman, sinabi naman ng China na hindi raw totoo, dilaglag talaga. And also, siyempre, ang US forces bumalik na uli sa West Philippine Sea. So hinarap ang ano no, ang hinarap nila ang Chinese aircraft carriers. So ano kaya nangyari? So itong ating bibigyan ng ating ano no, reaction video, komentaryo, suggestion. So ito yung mga maiinit na balita ngayon sa West Philippine Sea. So okay mga guys, kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. Okay? And also, please paki-subscribe din kay Good News Philippines. So sa kanyang video to no, ito na ating bibigyan ng reaction. Okay, so umpisa na natin no. So para malaman na natin kung ano ang mga mainit na balita na to. Matapos sabihin ng senadora sa kanyang social media account na dahil sa kumampi na tayo sa Amerika, binigyan natin ng access ang Amerika sa pamamagitan ng EDCA sites at pagsasagawa ng mga balikatan live for exercise. Galit na daw ang China sa Pilipinas. Dagdag pa dito, meron pa siyang nakitang plano ng China na gagamitin ito ang hypersonic missile sa 25 target dito sa Pilipinas. Nitong ika-4 ng Hulyo, binasag ng China ang balita. Naglabas ng pahayag ang Chinese Ministry of Foreign Affairs. Ayon sa tagapagsalita ng China, hindi nito alam kung ano ang source ng Pilipinas o saan galing ang balitang ito. Dagdag pa ni Mao Ning, ang National Defense Policy ng China ay defensive in nature. Ibig sabihin, hindi sila aatake kung hindi sila inatake. Actual na video, panoorin. May mga live fire na balikatan. Nakakatakot nga eh. Ano ba yan? 25 ay. 我不知道菲方所称的消息是从何而来。 Grabe si Senadora Amy Marcos. Saan niya kaya kinuha yung mga ganyang impormasyon ano? 我可以告诉你的是，中国坚持走和平发展道路，奉行防御性的国防政策，不对任何国家构成威胁。当然，我们也绝不会坐视自身的正当权益和地区的和平稳定受到侵犯和威胁。我们敦促有关国家正视国内民众的担忧和地区国家的呼声，从维护本国人民的根本利益出发，坚持独立自主，坚持睦邻友好。 切实尊重他国的安全关切，以实际行动维护地区和平稳定。 Matapos umalis ng USS Theodore Roosevelt nuclear aircraft carrier sa South China Sea at West Philippine Sea noong 13 ng Hunyo taong kasalukuyan, kaliwatanan ang ginawang pagpapatrol ng mga barkong pandigma ng China, hindi lamang sa South China Sea. O yan 'Di ba umalis ang mga US forces sa West Philippine Sea? So itong mga ano na to, itong mga China na to no, para silang mga ano no, para silang daga at pusa. Na ayun, lumabas uli yung mga China para ano, yung nawala na yung mga US forces sa West Philippine Sea. Nagsilabasan uli yung ano yung mga China na mga ano, mga sundalo nila, mga naval forces nila. So halatang ano talaga sila, mga takot o duwag. Umabot na rin sila hanggang sa katubigang nasasakupan ng Pilipinas. Kung akala nila na libre na sila, pues nagkakamali ang China. Matapos ang halos 3 linggo, muling bumalik ang USS Theodore Roosevelt nuclear aircraft carrier sa West Philippine Sea. Namataan ang Carrier Strike Group 9 na pumasok ito sa katubigan ng Luzon Strait. Kita sa larawan na kuha ng satellite na ito ay malapit sa kalupaan ng luwag sa Pilipinas. Timing na timing ang pagpasok ng Carrier Strike Group 9 sa katubigan ng Pilipinas dahil nagsasagawa ng military exercise ang puwersa ng China sa Hainan Island. Sa katunayan, sa isa pang larawan na kuha ng satellite nitong ika-4 ng Hulyo taong kasalukuyan, namataan ng open source na naglalayag ang puwersa ng Amerika malapit sa Paracel Island na kontrolado ng militar ng China, kung saan naroroon din ang isang People's Liberation Army Navy, Shandong CV-17, isang aircraft carrier at isang Type 75 Hainan, isang landing helicopter dock. Kaya kung merong nagsasabi na takot ang Amerika sa China, ito ang patunay na pagdating sa ganitong usapin, hindi tumitiklop ang hukbong dagat ng Amerika. Tingnan nyo naman no. Matapang ang Amerika no. Tingnan nyo naman talagang sumusugod sa West Philippine Sea. So talagang ano na to,
talaga naman makipaggera na talaga tong Amerika. Ibang balita naman, Armed Forces of the Philippines Chief of Staff sinabi na lalaban ang mga sundalong Pilipino kapag inulit ng China Coast Guard ang ginawa nilang pag-atake noong 17 ng Hunyo sa mga sundalong Pilipino sa BRP Sierra Madre LS-57. Ang mga sundalong Pilipino ay puprotektahan nila ang kanilang sarili sa parehas na level ng puwersa kapag sila ay inatake ng Yun. Coast Guard ng China. Ibig sabihin nito mga kabayan, palakol sa palakol, Yun. kutsilyo sa kutsilyo. Yun. Lahat naman tayo siguro mga kabayan ay merong karapatan na depensa ng ating mga Yes, sarili. Lalo tama. ang ginawa ng ating Armed Forces of the Philippines ay lehitimo, tama, humanitarian at na Teka no. Ayan binigyan na ng utos ng ating Armed Forces of the Philippines AFP Chief of Staff na si Romeo Browner na talagang lumaban na kayo once na hinaras na yung mga sundalo ng mga ng Pilipinas sa pagro-remission. Lalaban na talagang kung anong pinakita ng China, ganun din daw ang papakita ng mga sundalong Pilipino. Ayos yan Ayos yan, talagang dapat talagang huwag magpaapi sa mga Chekwa na yan So tama lang yan. ayon sa batas international. Kaya hindi naman tama na basta-basta na lang tayong aapihin at sasaktan ng mga dayuhan sa mismong exclusive economic zone ng Pilipinas. Sige. Salamat, sir. Sige, very clear po sa ating mga sundalo yung kailangan nilang gawin kung sakaling may mga aksyon na mangyayari sa baba. Rules of engagement, yun po yung ating sinusunod. Under the rules of engagement, a person has the right to defend himself, no? In any manner. Pero meron po tayong steps na sinusunod dun sa rules of engagement, no? So for instance, meron pong umatake sa atin, no? At ang gagawin po natin is that we will apply the same level of force Yes, that oo. would allow us to Tama. defend ourselves. For instance, kung gumamit po siya ng kutsilyo, gagamit rin tayo ng kutsilyo. Yes, no? tama. Hindi po yung lalabis, hindi lalabis dun sa Yun. Tama. Yes, that's the concept of proportionality. Yun. No? So hindi po umatake siya, hindi po natin siya babarilin. no? Yun, tama. In other words, you have the right to defend yourself, but you also have to practice that concept of proportionality of force. No? So that's just one of the concepts that we're following sa rules of engagement. So Yun rules of engagement na talagang sinabihan na ni Chief of Staff na lalaban na talaga ating mga sundalo Pero hindi daw gagamit ng mga armas tulad ng mga baril, kundi kung anong armas ng China o mga China Coast Guard. Ganun din daw ang papakita ng mga Pilipino nating tropa ng sundalo. Halimbawa, kutsilyo o palakol, magpapalakulan sila o kaya kutsilyo, magkukutsilyuan sila, magsasaksakan sila, parang ganun. 'Di ba? Oh, 'di ba parang ganun na sila. Alam ba, sinaksak sila, sasaksakin din nila para naman madepensahan ng ating mga tropa yung kanilang mga sarili, syempre. Saksakan na, parang ganun. Walang gagamit ng barel. klarong-klaro po yun. But the thing is, nung sinabi kong lalaban tayo, ang ibig ko sabihin po doon ay hindi natin haayaan na basta na lang ibuli tayo ng ganon, no? Katulad nung nakaraan niya, of course, may mga dalang mga armas yung ating katunggali, but in the next RORE ay basta hindi po tayo papayag na basta na lang, no? Tama naman. Hindi talaga tayo papayag na magpapapay uli na natatanggalon uli ng daliri. Baka susunod niyan kamay naman tatanggalin ng mga Chinese Coast Guard sa mga natin nabsok. Nabsok pa naman, matinding yan, Navy SEAL ng Pilipinas, pinutulala ng daliri ng mga Chinese Coast Guard. Ay nako. Apihin. Yes, sir. So, sumulat na po ako
sa ating SND so that my letter could be also transmitted to the Department of Foreign Affairs for them to reach out to their counterparts in China. Pero dun sa aking sulat, I demanded the return of 7 firearms. Yung pong mga baril na yon ay kinuha ng mga Kung ibabalik ng China yung mga baril na yon. Kung may tanong pa dyan. Chinese Coast Guard na nakabox. Nakabox kasi yung mga armas na yon. Kaya dinampot na lang nila yung mga 7 rifle. At sinira nila yung ating mga kagamitan. And when we estimated the cost of the damage, it's 60 million pesos. 60 million pesos. So we are Wow, ang laki 60 million. demanding that China pay 60 million pesos for the damage that they caused during that Sana nga, no? Masingil ng ating gobyerno yung 60 million na yun sa China. oo. Sana masingil. Ewan na natin kung kaya nilang singilin ng China. Hindi pa kasama doon, no? Hindi pa kasama doon. But we are also looking into the possibility of charging them with the cost of restructuring the hand of si SN1 Facundo kasi mag-ooperahan po siya Ooperahan para bumalik yung function ng kanyang kamay. Okay, no, mga guys. So, nakita nyo naman na talagang nilaglag ng Chinese si Amy Marcos. At isa pa, no, good news, no? Good news talaga na talagang lalaban na ating mga tropang sundalo pag hinara sila. So, okay yan. So, sana nga lumaban na. Kaya lumaban na talaga. So, okay, no? So, hanggang dito na lang tayo, mga guys, no? Kung nagustuhan nyo yung mga ganitong mga reaction video, please, kung bago pa lang, like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. Bago tayo magsara. Para naman maikalat pa ni YouTube ang ating mga video sa iba pang mga netizens. Okay?